Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya dito, "Good day, Dries TV, very happy to hear from you that they are starting to have a script reading with the theme of Copino. Dries TV, this is the result of bashing Kimi TY bashers for all your bash to Kimi, cause in every bash you make, the outcome are blessing pouring to them. For every tear, a victory, kaya welcome lang natin ang lahat ng bashing ng mga bashers. Kasi blessings are the result of this bash. God bless us all, especially to Kimi and also Yudris and family." Nako, maraming salamat po sa inyong napakaganda komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo dyan. Yung resulta po ng pamabatikos nila at mga negativity na binabato kay Kim and kay Paula Avellino, eto po, napakaraming blessings mga kakimpaw. Araw-araw may endorsement shoot si Chinita Princess, araw-araw siyang may ganap, and syempre yung mga business niya mga kakimpaw, sobrang daming blessings. Hindi na po natin mabilang mga kakimpaw. And also hindi na po magkasya yung mga schedule ni Chinita Princess. Talagang loaded na hanggang December daw po yun. Kaya pinagpapasalamat natin ito mga kakimpaw kasi good problem ito para po sa ating lahat na punong-puno yung schedule ni Kim Chu, pero lahat yun ay blessings, 'di ba? Sabi ko nga po lagi, sobrang deserve ni Chinita Princess at Paolo itong mga blessings na to. Kasi in the near future, magagamit nila lahat ng pinagpaguran po nila sa magiging future ng kanilang pamilya. Kaya naman, the more they bash, the more na maraming blessings ang tinatamasa at natatanggap ni Kim and ni Paolo. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Daya, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpo, mga topic po na nakalap natin sa update na to. Unahin nating talakayin ang tungkol dito sa naging pahayag ni Paula Avellino kaya Chinita Princess na talaga namang tumatakbo sa isipan ng marami ang hindi pagsasawa kay Chinita Princess na makatrabaho po ito. Ayon nga sa bagong write-ups na lumabas, marami daw po ang kinilig sa naging pahayag ni Paula Avellino na natila si Kim Chu lang ang leading lady na pumayag siyang makasama ng matagal sa iba't ibang proyekto. Sa ilang interviews, inamin mismo ni Paolo Avellino na kadalasan ay hanggang isa o dalawang proyekto lang ang tinatagal ng kanyang tambalan noon, pero iba raw talaga pagdating kay Kim. Ayon sa aktor, hindi nakakasawang katrabaho si Kim dahilan kung bakit sunod-sunod ang naging proyekto nila mula sa Linlang, What's Wrong with Secretary Kim hanggang sa pelikulang My Love Will Make You Disappear. Dagdag pa niya, madali daw katrabaho si Kim at lagi siyang may bagong naibibigay na eksena. And ngayon nga mga Kimpaw, 'di ba, meron silang upcoming series which is yung Kopino at meron pa pong kasunod yan, parang movie ata mga Kakimpaw. Ayon pa dito, mas lalong kinilig ang fans nang aminin ni Paolo na gusto talaga niyang makatrabaho si Kim noon pa man. Sa isang panayam, sinabi rin niyang kung hindi si Kim ang magiging partner niya sa isang proyekto, baka pag-isipan pa raw niya itong ng mabuti. Dahil dito lalo pang lumakas ang suporta ng Kimpo fans na naniniwalang espesyal ang samahan ng dalawa. Hindi lang on-screen kundi maging off-cam hanggang ngayon, patuloy pa rin ang excitement ng supporters sa bawat proyekto at public appearance nilang dalawa. Nakaka-proud naman tong si Paolo Avellino, di ba? Talagang meron po siyang paninindigan. Kung hindi lang daw si Kim Chu, baka pag-isipan pang maigi ni Paolo Avellino kung papayag siya sa project. O baka isipin po ng iba dyan, bakit yung kay Nadine Lustre? Ito po ay matagal ng pending mga kakimpaw at tinapos na lamang po ito ni Paolo Avellino para wala na po siyang sabit at commitment sa ibang agency. Okay, yun po yan mga kakimpaw.
Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa good news. Sa napakalaking good news ni Chinita Princess para po sa lahat na ikakatuwa po talaga ng marami mga kakimpaw. At hindi po talaga makapaniwala si Chinita Princess na mangyayari ito sa kanyang buhay. Yes, mga kakimpaw, inamin niya po yan sa kanyang Instagram story kahapon. Sabi niya nga doon, 'di ba, can't believe what just happened. Hindi siya makapaniwala sa buong buhay niya. Hindi niya po ito na-imagine. Pero nangyari mga kakimpaw. Yes po, ano ba yung good news na yan na ikakagulat at ikakatuwa po ng lahat. So 'di ba sa previous update natin, napag-usapan po natin mga kakimpaw na mayroong isang video na lumabas na si Chinita Princess po ay nasa SM Retail Headquarters. Yung kinatatayuan niya yan sa picture. Sa headquarters po yan ng SM Retail sa Pasay. Malapit po sa SM MOA mga kakimpaw. Meron kasing nagsasabi na ang dami ko daw gawa, ang dami ko daw kwento, wala naman daw inilalabas ang ilang mga news site or mga news outlet. Base pa lamang po doon sa kinaroroonan ni Chinita Princess na SM Retail Headquarters, ano pa ba yung iisipin natin dyan? Tapos nakita pa natin yung mga paper bag ng House of Little Bunny. Ibig sabihin, present po ni Chinita Princess yung mga design niya ng bag sa SM Retail Headquarters na kung saan ilalunch niya ito sa SM. Yes po mga kakimpaw, bali lahat ng SM magkakaroon po ng mini boutique doon si Chinita Princess. Kung baga halimbawa sa department store, merong isang maliit na boutique doon na andun yung bag ni Chinita Princess. Basta sa lahat ng SM po yan para nga naman accessible yung kanyang House of Little Bunny na business. Mas lalo pong in-expand ni Chinita Princess para po mas accessible. Kasi yung iba talaga through online pa po bumibili mga kakimpaw. Kaya napasabi na nga lang ako na ay good decision to kasi mas lalaki pa nga yung income, yung pasok ng pera sa business ni Chinita Princess kasi accessible na. 'Di ba mga kakimpaw? So pinost na din ito ng isang fan page dito po sa Facebook. Sabi nga dito, a brighter day at SM Retail Headquarters with Kim Chu. So ano daw po yung naiisip ng mga Kimpaw fans nang malaman nilang nasa headquarters ng SM si Chinita Princess. Sabi dito sa comment mga kakimpo, magkakaroon si Kimi ng Holb store sa SM o baka maging wholesale distributor or supplier siya sa mga SM stores. O di ba mga kakimpaw? Sabi pa ng isa, magkakaroon na ng Holb sa SM. O di ba? Si mga kakimpaw, nauna pa tayong mag-update dyan kasi 8 hours ago na yan. Yung update natin parang nasa 10 or 11 hours ago. O di ba? Tama yung in-update natin. Kasi from the word SM Retail Headquarters, ito po talaga yung makikipag-ugnayan tayo, 'di ba? Sa pinakamataas sa SM para nga po yung ating product ay mapabilang sa SM. O 'di ba mga kakimpaw, talagang napaka-good news nito sa marami. Kaya nang malaman ito ng mga Kimpaw fans, sobrang saya nila kasi daw finally ay makakapamili na po sila ng House of Little Bunny na bag ni Chinita Princess. Sobrang good decision talaga itong ginawa ni Chinita Princess at maging si Paula Abilino. Sobrang saya sa desisyon ni Chinita Princess. Baka nga siya pa po yung nag-advise kay Chinita Princess, 'di ba? Again, congratulations in advance kay Kim Chu. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.